Sabi ni PRRD, FPRRD to PDP Laban Party members, we will win, believe me. Yes, PRRD, we believe you. Alam mo, malaking bagay ito. Mapapansin nyo, yung survey niloloko na tayo. Tapos, pinatitikim tayo, kunwari, nilagay si Senator Bongo ron para hindi halata. Tapos, si Bato ay medyo nasa 12, 13, 14 naglalaro. So, para hindi halata, pero ilalaglag to si Bato. Ilalaglag yan. Ngayon lang, kunwari, pinapalabas nila sa survey. Pero tatandaan natin, sawa na ang Pilipino sa budol. Naniniwala ako, kung talagang kiskisan at gipitan ang mangyayari, they would rather have a leader like PRRD than Marcos. Kahit sabihin natin hindi na presidente si PRRD, malaki pa rin ang influence niya. And he will still lead the Philippines on the sideline if ever manalo si BP Sara sa 2028. Ako, naniniwala ako sa sinabi ni PRRD na to. Totoong malakas. Tandaan nyo, Mindanao will go straight for PDP. Visayas, marami rin gusto sa PDP. Posible ang magkakaroon lang ng pagtatalo dyan ay sa Luzon. That's why inaawat ang mga vloggers na katulad namin. Kasi alam nila ang nagpanalo kay PRRD, vloggers. At alam din nila ang magpapanalo sa PDP ngayon, vloggers. Kaya pinahihinto. Kaya, sana hindi totoo yung mga bulong-bulungan diyan na aawatin daw kami ng COMELEC. Hindi po kami titigil magsasalita. Kahit i-block nyo po yung aming Facebook or YouTube. Karapatan namin to. Okay? Sana hindi totoo yung sinasabi nila about COMELEC. Napaka-pakialamero ninyo. Sige, i-block nyo kami dahil nagsasalita kami. Okay lang yan. But we will challenge you. Dapat patas. Huwag kayong ipokrito. Pag kinat ninyo ang DDS vloggers, you make sure kakatindin nyo ang mga BBM vloggers. Ang problema lang sa ganun kasi, ang mainstream media hawak na nila, except SMNI. That's why I'm very, very proud of SMNI. Hindi duwag, hindi mukhang pera. I'll guarantee you dyan. I will guarantee you, hindi mukhang pera SMNI. Hindi duwag. Yung iba, maybe hindi duwag, pero mukhang pera. Kaya alam ko, mananalo talaga ang karamihan ng PDP senatorial balls. Kaya vote for straight PDP. Alam ko, alam ni PRRD paano niya ipapanalo yan. Tingnan ninyo. Remember this, PRRD wala sa survey. Isa siya sa kulelat. And because of bloggers, because of social media, biglang gumanon si PRRD, nanalo as president. Hindi ko sinasabing utang na loob sa mga bloggers katulad ko. Ang punto dito, alam na ni PRRD yung formula paano ipapanalo. Until now, you see, pagpatungkol sa iba ang hearing, walang nanonood. Tama o tamang-tama? Pag ang hearing about Duterte, nung nandoon si Duterte, it gained millions of views in 1 minute.
Hundreds of millions in 30 minutes ang views po ng mga vloggers. Lahat ng trends ng vloggers nung si PRRD, mapapula, mapadilaw, tumaas. Ganyan po kalakas si PRRD. Tingnan mo, magsalita si BBM. Tinatakpan pa nila, hinaharangan nila ang comment section. Walang views. Langaw. Pag nagsalita si PRRD, bisitahin nyo lahat ng vloggers. Nag-i-spike lahat ng views. Lahat. Even yung mga kalaban. Ganyan po gumawa ng balita si PRRD. And remember this, ako naniniwala, on the last stage, on the fourth quarter, dyan babakbak ang totoong veterano. Dyan babakbak ang totoong MVP. Antayin nyo po si PRRD. I'll even go the stretch. Antayin nyo galaw ni PRRD soon. Soon. Maybe this month. I don't know. Pero tingnan nyo na lang. Ako naniniwala. Kaya po ikampanya natin ang mga PDP laban. Huwag po nating titigilan. Kung bayad ang mainstream, hindi nila kayang bayaran ang lahat ng vloggers. Ito nga, sana yung mga ibang vloggers na nandoon sa kampo ni BBM at saka ni Tamba. Pagtapos ng lahat ito, huwag na kayo lilipat dito, ha? Hindi namin kayo kailangan. Ngayon ang gitgitan eh. Ngayon, ginigipit nyo Duterte. Panindigan nyo yan. Kasi kami maninindigan kami. Matalo man ng Duterte, nasa likod kami ng Duterte. Tandaan mo yan. Sinasabi ko sa inyo yan. Ngayon, yung mga nasa likod ni BBM, manindigan kayo, ha? Huwag kayong sip-sip kay Sara. Kasi marami akong kilala, dating maka-Duterte lumipat dyan dahil sa pakinabang. Tapos, pagbaligtad, lipat na naman kayo. Wala kayong kwentang vloggers, wag na kayong lumipat dito. Hindi namin kayo kailangan. Kaya natin ipanalo to mga kababayan ko. Kaya, ilagay nyo dyan lang sa comment section din. Kung kayo ay sang-ayon sa akin, ilagay nyo dyan, I will vote straight PDP. Lagay po natin dyan. Next topic tayo. Ito. Panurin natin. Isa pang budol-budol to si Amy. Papatunayan ko sa inyo, ito'y kasabwat din ng kanyang kapatid. Kung may isang piece of advice ka pong ibibigay sa inyong nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, ano yon? Manindigan ka sa sarili mo at wag maniwala sa mga nakapaligid dyan. Kasi bata pa ako, sinasabi ko sa tatay ko, ang Malacanang ay snake pit. Ngayon, taon ng ahas. Dumami sila. Kawawa naman, nakapaligid dyan, nakapulupot sa kapatid ko. Kaya, yun lang, manindigan siya, magpakatibay siya sa sarili niya. Alam niya ang dapat gawin. Yan, tingnan mo na ha. Okay, doon muna tayo. Patunayan ko budol-budol to. Bakit? Anong pinapalabas ni BBM? Na kunwari hiwalay siya sa kamera, hiwalay siya sa house, ayaw niya ng impeachment, ganyan. 'Di ba? Pero anong sabi? Ano sinabi ni Alvarez? Lahat ng galaw ni Tamba diyan sa kamera may basbas ni BBM. So ano ito? Kasabwat ka sa panloloko sa taong bayan na kunwari hiwalay si Tamba at si BBM. Nakasabwat ka na kunwari talaga ayaw ng kapatid mo ng impeachment. Ay, niloloko mo ba kami talaga? Parehas kayong magkapatid na budol-budol? Kaya wala akong tiwala dito. Huwag nyo iboboto to, ha? Pero ako hindi naman namimilit. Kung gusto nyo iboto at magpabudol, di kayo na lang. Sa akin, ayoko to. Binubudol ngayon pa lang eh. So, ibig mo sabihin, hindi talaga idea ni Marcos yung impeachment? Ayaw niya talaga yon?
Don't tell us you believe that lie. Ganun ka ka-stupid. Ayaw niya ng impeachment, unang pumirma yung anak niya. Ano siya, inutil? O kasabwat? Again, I choose to believe. Kasabwat. Posible. Lantara mo sa nabi paulit-ulit. Nasa balita. Ayaw ng impeachment, bumoto yung... Kaya sabi ko sa inyo, niloloko tayo nitong mga Marcos. Iniikot tayo. Iba ang play ni Marcos. Kunwari, he is the good guy. Tapos kunwari, iba si Sandro. Iba siya. Kaya kampanan mo lang yung trabaho mo bilang congressman. Trabaho rin niyang hindi pumirma ulo. Utot yung blue. Tapos naman si Amy, kunwari, wag siya makinig dyan sa mga paligid. Tapos kunwari, si Tamba, siya yung madumi at siya ang gumagawa ng dirty jobs ng Marcos. Lahat kayo, iisa dugo nyo. Lahat ito, spin nyo. Sa Tagalog, lahat ito, media play nyo. Tagalog ba yung English yun? Lahat ito, spin nyo. Lahat ito ay gimmick ninyo. Kaya sinasabi ko nga, duwag si Marcos si BBM. Hindi niya kayang diretsuhin. Buti pa nga sila Paduano, hindi na diretso dahil ayaw nila dahil si Sara ay galit sa NPA. Kung ayaw nyo, sabihin nyo. Yung kapatid mo pa, BFF pa. Best friend forever. Forever ba yun? Mas tumagal pa yung Coca-Cola sa forever.